Maayong buntagan natin tanan. This is Davao Peace and Security Task Force Southern Mindanao dito po sa The Royal Mandala Hotel. And welcome ka natin tanan o sa mga media po na naakaroon na din. Okay. Nagmamadali sa Ma'am Hazel, kagagaling nung din ng isa pang event, pero abdi kaayo na adjourned. Okay, so ato mga military, busy kaayo sila, nasa na kanya-kanya po na ginahimo nowadays. Pero sinamahan po tayo ni Deputy Commander na CG, Davao Station, yan si Winston Gonzalez. Good morning, sir. Good morning sa ato ang tanan, ma'ams and sirs nga naakarong adlaw. Ug sa ngalan sa amo ang station commander nga si Lieutenant Commander Tristan Junior Iridiano, ang Coast Guard Station Davao, ma'am, nagpasalamat na naimbitahan na pod ta sa ato ang pagpulong-pulong ug mahisgutan ang kailangan hisgutan karong buntaga. Daghang salamat man ug maayong buntag sa ating tanan. Thank you so much, ma'am. And of course, our spokes ng Davao City Police Office na natin nakasama last week. Tama, ma'am, no? Wow. Captain Hazel Quazon, hello, ma'am. Wala. Yes, ma'am. Good morning. Good morning sa tanan, ma'am. Ma'am yan. Sir, maayong buntag, no? Maayong buntag sa mga wapag-wapag. Hindi ko rin naman minsan 1 week lang ko wala maka-attend rin, no? Ay, ba, sir? Napalidwa ka activity ito sa loon, no? Pero karon nga nagigawin namin. Wala ako nga maka-attend yun ko. Bisan taon na ako early morning na sa isa ka programa. So, napasalamat lang ko sa inyo. Naabot ko din nga safety. Gama. And later, no, papunta na po si Major Mendoza. Ma'am yan, and CEO, ma'am, ng sa Trade Expo na ito. Ma'am, maayong bunta. Good morning, ma'am. Ayan, good morning po, Ma'am Hazel, si Sir. Good morning, and thank you, Miss Ruth. Nandito ako, 2 years ago nandito rin ako at ngayon na-invite ulit ako. Maraming salamat at sa mga nagwagwapuhan at nagagandahan nating media people. Good morning po. Okay, thank you. And later sasamahan tayo ni Major Sir Rodrigo, ma'am, Rodrigo Mendoza, ang ato ang chief sa PE. At least makita na natin sa Major, kaya basig nasugapa natin dahil sa madalanan ni natin mga kuwan, pwede na natin makuhit lang natin. Masasabihin ko, hindi kita makuhit ba? Joke. Anyways, Ma'am Hazel, give us muna sa security update man sa Davao City, ma'am. Yes, ang Davao City, ma'am, natabiling hapon ta o ganang mahapsay, hapon natang siyudad sa Davao, naaman tayo mga pipila ka mga insidente, pero ato nang kita rin kamutan nga ato ang masolban, no, sa level sa Davao City Police Office. And then, with the accomplishment sa Davao City Police Office, dili makuha ang mga accomplishment man kung wala ang tabang sa the community, especially from the barangay captains, barangay officials, o sa tabang pod sa local government unit. O kami tanan, ma'am, among paningkamutan, i-maintain ang ato ang peace and order sa atong siyudad sa Davao, bisan pa sa mga problema, mga challenges nga libato sa Davao City Police Office, kami magpabigon nga ligon para makahatag tarbahing serbisyo sa katawhan, ma'am. Okay, thank you, ma'am. And what about ang ato ang kadagatan, sir? Behave ba ang ato mga dagat karon? Karon, ma'am, ang Coast Guard Station Davao nagpabiling nag-conduct o close monitoring sa status sa atong dagat karon, labi na diri sa Davao region and even in Davao City. Kay tungod aning atong nasinati karon nga inclement weather condition nga gidala ni Tropical Storm Christine. In fact, last Monday, October 21, 2024, nag-release ta og Sea Travel Advisory number 01, reminding our fisher folks, all watercrafts, regardless of gross tonnage, to really conduct or observe necessary precautionary measures para nga malikayan nato ang bisan unsa pa mang klaseng maritime incident diri sa atong dagat, ma'am. Okay, thank you, ma'am. And ma'am yan, Ayun po, good morning po ulit. Inaanyahan po namin kayong lahat na sana magkaroon po kayo ng oras para sa October 26, Saturday po sa Dusitani.
magkakaroon po, first time ever here in Davao, ang Traders Fair. Usually po kasi ginaganap yan sa Manila, sa Hong Kong, sa Singapore. So, we requested dun sa organizer na mag-conduct ng Traders Fair here in Davao. So, ang isa po sa guest ng Traders Fair, ang lagi niyo pong suki, ang financial educator, none other than Joseph Laharde. So, nandun po siya sa Saturday. Magbibigay rin po siya ng inputs about financial investments, financial knowledge. So, nawa po sana maka-attend po kayo sa Traders Fair on Saturday na po, sa Visitani. Start po ng 9 a.m. hanggang 5. Okay, thank you ma'am. And sino yung mga expect natin ng mga traders na pupunta ma'am? And ilan po yung expected participants? Actually po, pag sa Manila po, pag ang mga participants po dyan or yung mga attendees na mag-walk-in na nagpupunta, usually po 500 to 1,000 ang dumadalo. So for the exhibitors or sponsors naman po, iba't ibang klaseng forex broker, crypto, stocks sa market, isa po sa mga participants, saka mga digital company, nandun rin po para po sa exhibitions. Thank you ma'am. At this point, I'd like to yield the floor for question natin sa Armando. Una ko si Ma'am Hazel. Ma'am, sunod-sunod mo nga to ang mga insidente, ma'am, especially sa kaning mga kawat, and then naputay mga bisan personally, ma'am, no? Pero sunod-sunod pa rin pagdinunggabi. Ano sa mga measures karon na ginabuhat sa DCPO, no, para ma-prevent na ningon ani nga kuan, murag ang mga tao karon po sa social media medyo nabaguhan na po, ibalik na po ang ilahang kuan nga lagi kitungod na ay mga panghitabo dira sa kuan dito na gina-attribute. But right now sa bagid ang kuan gyud real score sa atong security. Yes sir, Davao City Police Officer, no, atong gipadayon nga po ng atong programa sa, especially sa Oakland Dutch Studies nato, ang pag-monitor sa mga individuals involved sa criminal activities. For the pagpangawat sir, no, sa imo ang giingon sa social media, daghang pag makita nga mga libang post, dili pud man itong mga libang post sa social media is tinuod sir, ngayon bang positive, but then dili pud dayon mo to, especially sa mga i-post dayon sa social media without the investigation nga gi-conduct sa ato ang kapulisan nga ang kawat hitabo pero dili dayon tinuod. So nagpasalamat man pud pa sir kay nga atay mga kaigsuon ng concern nga tinuod yung gikawat and then matagaan na po action. Pero kung ma-recover na to ang item sir, madakta na to ang suspect, ang ubang good ay sir is dili mo file og kaso sa mao po nang ato ang kanang makakuan no, makabismaya on the part sa Davao City Police Office kay naning kamo pa ng kanang mga kawatan is madakta na to ma-recover ang item, not then kung naana ma-successful ang operation nato, dili mo pailog kaso ang kining complainant or the victims. Kay gamit ka busy, especially kung naay mga negosyo sir, mo na atong ginangyo nga kung ingon ani ganing operation sa atong kapulisan, mangayo lang ni gamay nga oras para file ang kaso sa korte. Kaya kung ma-release yun na sir, may possibility nga mo balik ko po na sila pagpangawat. So, muna alang din sir nga matawag sa Davao City Police Office. Ang atang programa sir is kanunay mang gina siya na atay mga dedicated PNP personnel nga nagmonitor sa mga tao nga involved sa kawat, robbery, akyat bahay. Pero mao na gina kung madakpan sa complainants dili mo kaso and then ang ubang pud ani makapiyansa. So dili na ta makapulong ang sir kay lahat man ang katungod nga magpiyansa pero manuha yapon nga ang tabang sa community kung naa sila nakita is ma-report ni hapon sa ato ang kapulisan. Mo po niya ang gumaan og sir kaning dili magtalog kaso pag ma-recover na ang mga items. Unsa ba yung mga kuan ma'am, no, murag kaning mga kawatan na inyo madakpan usually, unsa ba yung mga profile ani taga Davao ba ni sila? Ang ubang sir sa bisa atang Roads Gallery sa Tanang Police Station, ang ubang taga Davao City, ang ubang is dili from Davao City nga kilalang diri na nabaho. So ang ato ang monitoring lang gid diri mao nang palig-unon nato ang relasyon nato sa matag barangay. Kaya ang barangay man ginakabalo sa ilang mga constituents diha, no, kung asa gikan ni sila kung sa mga record ani, and then unta sir no magpakabana ang taga barangay po doon sa background sa mga tao nga namuyo sa ilahang lugar para ang pagtinabangay sa barangay sa kapulisan is dali na lang kung naay mga
reported incidents nga nahitabo sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay. Okay. Next na question ma'am, daghang nagapamagutan na murag mo ni ang isa sa mga tanong ng bayan, asa na daw kumusta daw ang pangita atong driver atong dump truck nga niagi sa tulay sa Matinapangi. Yes, sa katong driver sir, na-identified po siya, apil na ang kanang pag-iya sa truck, and then unsa to siya nga company, ang ato lang yung gihulat dito sa kung kinsay mag-file o kaso, kaya sige liability naman siya, damage to property. So ang ang gipaabot is either the barangay or the local government units sa ato ang siyudad sa Davao. So ang Talomo Police Station is nawalat man sila, naman ang pagka-investigation sa Talomo investigator, so waiting for the kung kinsa ang mapalog kaso against the driver, siguro o taiya sa truck para sa katong damage. Dapat ba may recommendation ma'am since kung ano siya ma'am mahulog nga reckless imprudence ma'am resulting to damage to property kay niagi siya dito kabalong bugat kay ang kuan. Yes sir, isa na sa gitna sa atong Talomo Police Station sir. Kinsa ang pamultahon, ang driver or ang kuan? Operator. Magsabot sila doon sir. Pero the operator sir. The operator. So operator Yes, sir. ang pa nato. Pero lagi ini na bang ipatawag ang operator ma'am with regards atong nahitabo? Akong mga update sir sa Talomo Police Station kay last nga mga update is naghulat sila kung kinsa mag-file og kaso, but then sa imong giingon sir nga naatay possibility nga naputo ma-file nga kaso against the driver kay niagi siya dito kabalo siya nga lapas na sa karga sa truck kay hang iagi dito sa tulay. Okay. Last lang ma'am, preparation para sa undas. Kani hapit naman jud. Yes sir, for the UNDAS 2024 sir, ang Davao City Police Office is andam na atay 1,114 personnel from the Davao City Police Office only lang siya sir from October 30 to November 3 sa 40 ka mga cemetery dito sa ato ang syudad sa Davao. Ang ato ang ganyan sir is sa mga do's and don'ts nato sa mga ginabawal. Ato lang gihagi ang tanan nga motumang ta, mag-operate lang ta kung sa mga ginabawal like mga backpacks, especially the firearms, no, na siya inside the cemetery, kung naakay clearances, pwede na siya. And then, mga bladed weapons, bawal gihapon, bidyoke, bawal na siya, ang pag-inom-inom, magdala o ganang ilimnon, bawal. And then, ang pagsugal inside the cemetery, bawal po na siya. So, nga ato alang gihangyo, dili maghahul ulo, kay ang tumong nato diri sa security clusters is mahaba ng UNDAS 2024 nga 0 incidents, o sa Davao City Police Office nga wala tayong masulod sa personal, no? Pagkahuman sa UNDAS 2024 para smooth lang ang bagan sa tanan, mutuman na tayo sa mga ginabawal. Ang 1,114 yung sa composition ani. Ang 1,114 sir is Police Auxiliary and then PNP, DCPO, pamutang na siya taga sa 40 ka mga cemetery, bahin-bahin na siya sir. Walay labot ang ibang security clusters sir ha, DCPO only. DCPO pa lang niya siya. Yes, sir. Ma'am. Thank you. Ma'am Hayes. Dito po kay Sir Juan Winston. Sir, speaking of undas, unsa inyong preparation po no kay ang uban dahil naman ang undas karon kay di naman magtapok sa sementeryo dito naman sa mga resorts. Unsa mga preparation karon sa Coast Guard Davao Station? Yes sir, ato na po na ginapangandaman sir kay every year na atay programa nga upland biyaheng ayos. So in relation sa celebration nato aning undas, all men, all PCG personnel will be deployed sa atong mga seaports, both public and private seaports. And aside from that, nagkaroon na rin tayo ng mga series of resorts safety inspection sa atong vicinity kung asa expected nato nga daghan ta og mga guests or beach owners ay beach goers nga mo adtugid anang mga adlaw sir no kay tama dili lang kay sa cemetery sila mo adto kay long weekend na di ba kay mahulog siya Friday, Saturday till Sunday. So expected nato ana sir nga dagsaon gyud ang ato ang PR na ato mga ports padulong sa Samal Island. And aside from that, ato po ikaisa po ta sa Public Safety and Security Office no sa ato mga law enforcement agencies nga mag-deploy pod taog ato ang mga Coast Guard personnel sa ato ang mga cemeteries sir
dira dapit sa mga coastal community, particularly in Bunawan, Panakan, and Tibongco, sir. Mga pilaan yung mga personal na ipakatak, sir? All in all, sir, kung sa Coast Guard Station Davao lang, sir, naami sa 150 personnel, sir. That covers Lasang up to the Balyaw Park ng Davao City. Ito nga mga sir, security measures inyong patuman, sir, sa coastal area sa Davao Yung, City. especially, sir, sa Davao City, sir, ang mga security measures nga routinary natong ginakandak, sir, ito ang Food Security Patrol, Coastal Security Patrol, and ato ang Seaborne Patrol, sir. Regular nato ang gikandak. O ato po nang i-strengthen and i-amplify nato na pag-ayo during sa undas. So lang, sir, about sa kwantaro, no? Kaning kay Christine, unsa ang mga namatikdan nato dira nga murag inyong ginabawal sa ato ang karagatan karon? Actually, sir, kagahapon ni dalo sa ato ang PTV, no? O naghatag na puntag mga panghimangno, especially sa atong mga small watercrafts o sa atong mga fisher folks na dili na lang sila maglayag pagkagabi, considering na pagkahapon hangtod gabi kusog na ang ato ang balon. Pagkahapon matikdan nato nga daw na ana si Christine, Tropical Storm Christine sa ato ang par. Linaw gyapon natong dagat, wala kaayo tay balod niya na sinati. Unlike karon na medyo kung makita ninyo sa atong baybayon na atay mga white caps na atay balod niya na sinati, mao na nga atong pahimangno sa ilaha nga kung dili kaya dili na lang magpalaot. Sir. Okay, thank you po, sir. Next question. Isa lang ang question para kay Captain Razan, ma'am. Andam ba ang DCPO kung sakali nang ipatawag sa PAGCOM hearing? Yes, ma'am, as per statement mo sa ato ang acting city director for Nalansel and Barantan, andam ang Davao City Police Office o resulting na to, ma'am, no, before nga Davao City Police Office is open for any investigation with regards to the campaign na to against illegal drugs. Pero so far, ma'am, wala pa yung mga... So far, ma'am, wala pamampod, ma'am. Wala pamampod. Thank you. Okay, Ma'am Hazel. Ma'am, maki-update basing live development sa cases dito sa shooting incidents sa Bago Galera and sa Bangkal po. Yes, sir, sa shooting incident sa Bangkal, mga yung update ka ganina sa ato ang Talugog Police Station, naghulat lagi sila sa death certificate sa biktima, sir, before pa ma-receive idawat judge sa Office of the City Prosecutor. Last Monday is nagato na sila sa prosecutor pero wala siya idawat kay kulang siya og death certificate. Pero filing na, sir. For filing na. And then with the Baguio Police Station sa nahitabo sa infront sa Baguio Elementary School is ano din sila ka ng CCTV and then nagano sila for the photographic sketch sa suspect. So hopefully within this week makaano na pa for the photographic sketch sa suspect. But just to clarify, Ma'am, isolated cases na sila. Yes, sir. Ato ipasabot, sir, na kanina nga shooting incident is isolated case kay personal grudge nga atong ginatanawan ni sir. And then dili lang na siya involved na dito silang dinha wala hinungdan. So naatay nakuhaan ng information, sir, na personal grudge pero sa akong result like sa Baguio Police Station doon na natay mahibawaan ani personal grudge pero nato pang gipalaman ang atong investigation para maka-file ta og kaso nga lig-on against sa suspects. Thank you, Ma'am. To MC, sir, 150 personnel ang i-deploy for UNDAS. Yes, sir. Opo. Sakto ba niya, sir, to cover from Lasang to kining Balyaw na area, sir? As much as possible, sir, no? Atong ginatagaan for consideration ang ato ang number kasi we cannot really deny na medyo kulang pa na. And with that, we'll be asking our district office, ang Coast Guard District Southeastern Mindanao, for them to also deploy and augment their personnel, sir, para ma-cover nato tanan ang ato ang AOR, sir. Sir, pahimangno nato sa mga after mo adto cemetery, nato sa public na mo adto sa mga beach resorts po, to precautionary measures. Ang ato yung ginalikayan, sir, no, kaning ato ang mga drowning incidents
na we don't really want it to happen, labi na sa atong mga kabataan. So kining mga beach goers na to, kabaluman ta nga ang ato ang tumong nga moadto ta sa mga resorts kay maglipay, pero dili lang pud nato kalimtan ang ato mga safety measures nga pero hindi na nato ginabalik-balik og pagpahimangno sa ilaha. Bantayan ang ilahang mga anak, ang ilahang mga ang ilahang mga anak samot na kaning mga toddlers kay mao gyud ni kasagaran no nga biktima sa atong mga drowning incidents. And aside from that, ang ilahang pong mga personal property kay with the influx also of the beach goers, daghan og tao, dili na nila makita. Isa po na sa mga hinungdan sir no nga naay mga kawat nga mahitabo dra tungod sulod sa atong mga beach resorts. Speaking of kawat manhis, ibalikan lang nako. Anong lang no ni sa mga mo biyaan ang ilang mga panimalay kay after cemetery mo to mga beach or any tourist destinations mo? Yes, sir, tanong na lang na po, sir, na from the Davao City Police Office, always kita nag-remind, sir, especially kung nang naata makita o sir, na balig lang na walay tao diri sa balay, kung magbilin tao ka ng note, na walay tao diri sa balay, ato lang nang iwasan, kay mura kag nag-invite o kanang kawatan para sundin yung mga panimalay, no? At isa po na, dili ta magbilin og note nga walay tao sa inyong balay. And then, double check ang inyong pultahan, nga nakakandado, mga bintana, ang gate na to siguro gyud. And then just in case na naamoy silingan na dili maglakaw during the Indas 2024 na to, no? Ato man gid panikamuto nga smooth ang dagan sa tanan. Atong kuan kanang manugon pa, no? Sa Bisaya pa manugon pa sa atong silingan itanatan-aw ato ang panimalay. And then dili pud ba magbili og kanang ato na lang i-apel sa kanang kandila nga nagsigda no baring ana ba. And then ug ubang pang makaagni sa kawatan, no? Magamping pa kanunay. And then sa kato mga tips nga dili masulod ato ang panimalay, double check ang pultahan, bintana ug ubang pa nga safety ang ato ang panimalay before pa malakaw. Kay ubang nga magbakasyon, no? Then walay tao sa balay, kung mahimo lang dili diha ang panimalay nga walay tao, kung pwede lang. Thank you, ma'am. Before kay Major Mendoza po, yung sa tanong naman with Ma'am Mien, ma'am, ano po the importance of having a trade expo po? Conducting a trade expo. Ayun po, since marami na pong mga traders dito sa Davao, so at least po makikita po nila yung event na bali, prestigious event po yun sa financial industry. So at least po malalaman niyo po kung ano yung mga brokers aside sa dito sa Asia, meron din actually karamihan international. So ang ina-expect po sa traders fair, meron po tayo mga seminars, mga learnings about stocks, crypto, forex trading, and investment. So maganda po yun sa mga newbies as well as sa mga advanced po para at least malaman po nila, guided po sila kung saan yung tamang broker or company na kung saan yung choices nila kung tama po ba. Usually po 500 to 1,000 po ang mga attendees. When it comes naman po sa mga brokers, more or less po mga 50 po ang sponsors. Thank you, Ma'am Yen. Police Major Jose Rodrigo Mendoza, ato Chief sa Traffic Enforcement Unit, ang Davao City Police Officer. Welcome sa ato ang press conference mo. Good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, sir, dire-diretso na ta, sir. For sure, nakay data din na, sir. Pwede ba hatagan minimum data sa ato ang mga kampanya, no? Din sa ato ang kagadalangan, sa ato mga prevention po na ata, sa mga violations sa mga motorists na to, Major. Kining data na dala na ko ba kining road crash incidents na to from January to September 2024. So natay natala nga 3,254, pero 40% decrease ni siya for the same month of September. Rather 40% decrease ni siya from the month of September compared sa previous month sa August. So number of vehicles involved 6,429. So ang top 3 nga involved sa
ato ang mga road crash incident, private vehicles, which composes 40%, and motorcycles 17%, and trucks 9%. So sa severity po sa incident, damage to property 87%, minor physical injury 11%, so serious physical injury 1%, and homicide 1%. So although natay nabalitaan nga ubay-ubay nga death incidents mahitungod sa road crash incident, pero sa kadaghanan sa ato ang road crash incident, so 1% lang gapon siya. So ang main cause mostly sa ato ang road crash incident, human error, which composes 97%, and vehicle defect 2%, and napoy road defect 1%. So causes of driver error, mostly kanang inattentive or nailaing gibuhat aside sa pag-drive. Yes, ma'am. So sa time of incident po, so 2 to 4 p.m. ang kasagaran 15%. So 10 a.m. to 12 noon 13%, and 4 p.m. to 6 p.m. 13%. So kadaghanan yun sa ato ang rush hour, ma'am, ang road crash incidents. Kaya naman po tayo truck ban nga nag-start sa 5 a.m. to 9 a.m. o 4 p.m. to 8 p.m. So in between that times ug sa kini ato ang rush hour, so diha gyud mostly nag-occur ato ang road crash incidents. So ang pinaka high risk pod nga lugar, so Carlos P. Garcia ato ang Diversion Road, which composes 15% of our road crash incidents. Ug sa MacArthur Highway 10%, Sasa 7%, Tibungto 5%, and Bunawan 5%. So that's all for Thank you, our sir. Oo. crash plan, ma'am. Opo, gitubuan na juga mga sir, magdala juga data. Kompleto na maling data na gidala. Anyways, balikan na itong mga questions sa Carlo and then Francis. Good morning to our distinguished guests. The due courtesy of our guests, because we have two foreign nationals who are here right now from Indonesia. Salamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to Davao City. Ini adalah press conference langsung Facebook page di Kadang Pan Digital, Newsport, dan Davao City Police Office. Okay. Alright, I would just have to ask the question with respect, I have to speak the language because they needed to understand. First and foremost, to Ma'am Yen Ercilio, we understand that the trade market is already booming, but it causes the potential risk if they will invest it. So how the youth and also the newbies would understand the trading that is needed to give if either they will have the risk of going up or going down with the stock investment. Okay. Currently, we have lots of millennials or the Gen Z attending or indulging in forex trading. So how they succeed, how they learn. So they learn from mentors, they learn from different seminars, they read a lot of books of e-commerce, e-trading, and we at Iron FX, we gave seminars, we gave tutorials, and we have Iron FX Academy for beginners, for advanced, for professional. So through that, the clients can able to cope up with the so-called buying and selling in the forex trading industry. Okay, one more follow-up. How legitimate that the
FX trading is, and how will they have to detect if the application or what they will enter is legitimate and has we cannot be complacent about the risk factor of investing their money to a FX company. Okay. First, I always advise to especially the newbies, the new clients in the industry, that know your broker first. Learn the products and services, and do your assignment. You should research the company. You should research the broker, how legit it is. Don't just I want this because I will get rich. It's not a get rich program. It's too good to be true. Don't fall on the 100%, 200%. It's not that easy in forex trading. You have to learn, you have to study, and you have this. You have to indulge in the seminars, in the schools, so that you get the profit they said, or you get this successful. Let's turn over to Police Captain Hazel Tuason, the spokesperson of the Davao City Police Office. It is up to the student of the co-student, or whether we can translate to what you have said. I would just like to ask how prepared for our security forces. I hate to preempt, but how are prepared for the up-and-coming Christmas celebration in public areas, specifically in the events with the Pasko Fiesta for this year? So, hindi mo magbuta ninyo, Sir Roy? Dapat mo-translate diha. Yes, sir, the Davao City Police Officer now for the Pasko Fiesta celebration. We have already the security plan that we have. We did not get the number of PNP personnel yet, but we have this final meeting before the Pasko Fiesta celebration started. And also, how do our travelers from different areas in the Philippines and foreign countries would be able to visit right before the year is about to end, because there are influx of, let's just say, passengers who will visit Davao City, and of course fully booked with the hotels if expected that they will celebrate for the Christmas and the New Year. Police Captain. Yes, sir, the Davao City Police Officer now. We are ready to accommodate now to the visitors to be secured, no? Especially the hotels, like you have said, that with the influx of the people who will be visiting here, and Davao City will assure that they are safe here until the end of the Christmas season. Let's turn over to Sir Winston Gonzalez of the CG Davao Station. Within the territorial waters of Davao region, how are complacent within the areas that the beaches, the territorial waters within the Davao region, that they are prepared in terms of uncertain incidents, especially drowning, and also the boats that they would ship in for that period, especially this coming Christmas season. All right, we all know that we are now fast approaching with regard to the celebration of our Yuletide season. Well, we are not that complacent, sir. We are actually closely monitoring everything in the context of safety and security measures being implemented by the Philippine Coast Guard. In fact, we are conducting timely inspections, safety inspections in our vessels, in our motorbangkas, flying and navigating here in the region. And if we are going to look at the readiness and safety measures being implemented by our beach resorts here in Davao City and even in Davao region, we used to conduct timely resort safety enforcement inspection, by which it is being facilitated by the members of the Philippine Coast Guard, mandating them or requesting them to provide necessary safety equipment such as lifeguard
lifeguard personnel, life-saving equipments, first aid equipments. Those are the things, some of the things that we are really looking after during the inspection. Now, let's look at how we inspect our motorboats and even our vessels here in the area of responsibility in Davao region. We have the so-called Vessel Safety Enforcement Inspection or VSEI. What we are looking during the inspection is the seaworthiness of the motor banca or the vessel, by which they have to be equipped, well equipped with the necessary safety equipment such as communication equipment during any distress or any emergency that they can communicate the nearby Coast Guard station. Second is the life-saving equipment, medical equipment, and duly qualified crew on board. I will turn over to Police Major Jose Rodrigo Mendoza, the Chief of the Traffic Enforcement Unit. If you could answer my question in the language that they can understand, how will our Dabawenyo passengers and also our fellow Dabawenyo drivers that would be very cautious in the major roads, even at night time, especially that there are occurrence of accidents that is happening in some areas, which with certain factors, especially unpredictable weather for that period po. Once again, good morning. For that matter, sir, bunan lagi dato pag-amping atong pag-drive. So especially sa to nga mga nag-drive, mostly man sa to nag-drive og naay driver's license. So sa seminars pa lang daan ginatudloan ta nga i-check gyud atong vehicles kung roadworthy ba. Aside sa pareha sa tong giingon ni Sir Ensign Winston Gonzales na i-check gyud nato atong vehicle kung roadworthy ba. So di ba natay abbreviation nga gina-memorize ato blow bagets. So i-check gyud nato atong vehicle, brakes, lights, oil, water, battery, engine, tire, o ako ang self. So ang self appeal pud na kay syempre kung mag-drive ka, so dili ka mag-inom og katong mga medication ni mga madrowsy ka or makatulog ka sa imong pag-drive, ug dili pud ka mag-inom og kanang ilimnong makahubog para safe ug smooth na ato ang pagbiyahe o pag-drive sa atong mga motor vehicles. Blast on my end to Police Captain Tuason again. As for everyone's recommendation and the information about that, of course we understand that public places are meant to be public, but however there are some certain people that have abused it just because they were doing some illicit activities and also the photo shoots, illicit activities such as they were hiding under somewhere because they were doing illegal drugs or some public display of affection. Especially, there are some photographies in some public places that, if I could remember, one area in Bucari, Leon, in Western Visayas, had a photo shoot when naked, but it is not allowed. So how do you be able to monitor those people who would give they will do illegal activities, especially they were not taking heed of the advices and the rules and regulations of some parks. Terima kasih. Oh my God! Sir! Yes, sir, the Davao City Police Officer, no, we always implement the Davao City Ordinance, no, like the Davao City, ma'am, has this implement city ordinance like half naked in public is not allowed. Then urinating in public places is not allowed, especially sa inyong giingon sa illicit activities like especially the illegal drugs. That is a big no-no here in Davao City because one of the
programs of the Davao City Police Office is to implement to strengthen our campaign against illegal drugs and other the implementation of the Davao City Ordinance. So the Davao City, we call this city as one of the safest city in Southeast Asia. It is because of the support of the local government unit city ordinance. Okay, thank you. English na. Pwede na ka. To Police Major Mendoza. Mendoza, binuang na. Yes, sir. Good morning, sir. Na-mention naman ganyan earlier na medyo ni baba ang kaso sa road crash, no? And 40%. Kasi mga reason or factor nga nang ibaba siya tungod ba sa tugot ng implementation sa traffic rules, no? Sa atong mga sa mga enforcer nato. So may tanaw niyo hinungday nga nang ibaba ang kaso sa disgrasya sa Davao City. So, compared sa last month, so as per our data, nagbaba siya 40%. Siguro na aside sa anak ka pa, sir, nga nakatabag yun ato ang pag-implement sa labi na ka na pa-implement na to sa speed limit o sa ang ato ang opisina po gakandak po do continuous education kung naamoy mga companies pwede po ni invite, sir, na mag-lecture sa regarding sa traffic rules and regulations o sa kay mahitungod po sa ito mga city ordinance para ma-aware. Mostly, ang ga-invite po sa mga sa karon kanang mga ang mga TODA o kanang mga bus companies. So, pero I think na bisan company nga dili connected sa public transport, pwede man gyapon may invite sa para maka-educate sa to ang mga driver. Kay kita mostly sa to tanan naga-drive man gyud o naga-possess o driver's license. Sa inyong operation, sir, no, sa TIO, ano ba usual nga sa data ninyo ang daghan nga mga violation nga sagad nga ma-violate sa usa ka driver or sa mga usa ka kwan? Sa karon, sir, for our implementation sa mostly, sir, illegal parking. So kay mo po nang isa ka ko sa to ang traffic bayad diri sa to ang major thoroughfares. So ano mga nag-illegal park ang kasagaran, sir, nga ato ang ma-issuehan no city citation tickets. And ang sunod na og kana ato ang mga violation sa overspeeding. So isa pa nga ginapahugtan nato nga billing yun sa ato ang mayor nga ipahugtan pag yun kining ato ang mga bora-bora or kining mga illegally cut or modified mufflers. So, pinama na sa to ang city ordinance. So, mo ginapahugtan pa nato karon. Natay data, sir, sa katong bura-bura na pila ba nadakpa nato, then pila na impound or if any available ng data po. Yes, sir. Natay data na, sir. So, for the period of last week lang ni na record, sir, sa pag-operation against motorcycles or motor vehicles with illegal modification, cap muffler or bora-bora, naka-issue tag 19 ka citation tickets o 9 nag-voluntarily surrender nga 8. So for last week lang na nga dito, sir, pero ang running total na to karong October, so nanatay nadakpan nga 59 ka motor vehicle, sir, nga kanang bora-bora siya kanang sabaan sa mga kadalanan. Kunya ang running total po sa nag-surrender 28. Thank you. For the month of October. So, na-mention mo ganina itong mga areas no nga na-determine nga taas ang kaso sa road crash. For example, sa CP Garcia, sa then Tibungco. Kung sa mga lakang po nato nga ginabuhat sa TEO, at least man nga malisen pa ganing klase sa disgrasya, labi na sa katong oras dyan no, sa rush hour. Yes, sir. So, the
Traffic Enforcement Unit is continuously conducting operations. Ginapadaghan pa naman mga operations, sir, labi na kanang sa pag-implement nato sa ito ang speed limit para mostly magod pag overspeeding. Mawagod ang isa po sa cause nga ma-aksidente ato ang mga motor vehicles. So, ginapadaghan yun ang mga cancer operations. Isip isa sa lakang binihimo sa TEU, sir. Sir, last na lang, no, of course, undas, no, of course, daghan ang tao dyan mo na sa mga sementeryo. Nabatay ko, sir, kung pila ang deployment mo tayo sa part sa TU o kung sa atong preparation po bahin sa kaning mubisita po sa undas din. Ato na lang po pahimanglo sa mga mubiyahe, no, manguli silang probinsya, sa ipahimang natin sa atong mga motorista po. Yes, sir. Sa part sa TEU, we will be deploying sa umabot na undas. Mag-deploy gapin niya sa mga cemetery, sir. Kaya naman kanang mag-assist po media sa mga kadalanan. Labi na kanang mga cemeteries nga nasa dool sa major thoroughfares na to para mag-direct gahapon na to ang traffic flow, traffic control. So, pahimangno po nato sa atong mga motorista nga sunod lang yun sa ato ang mga balaod o city ordinances aron maiwasan ang disgrasya o aberya sa atong mga biyahe. Thank you, sir. Kay Sir Gonzales, sir, kung saan nagkakaandaw, no, sa undas, of course, dagan ang mutabok, no, sa Malana. Okay, of course, long weekend. I think Webes pa lang daan, murag nag-declare na og suspension sa kasyo na trabaho. So, kung saan nga to ang preparation labi sa katong mga sakinang pandagat ito nga passengers no gatabok sa isla Saman. Yes sir, kini atong mga passenger carrying vessels and RoRos and even motor bangkas. Karon sir nagakonduct ni og vessel safety enforcement inspection. Kana siya nga klase nga inspection sir, very thorough na siya. Kaya ginalantaw namo dira ang qualification sa mga crew, life-saving equipment nila, navigational equipment nila, o ang holistic seaworthiness sa ato ang mga bangka. In fact, dili lang kay dira sa kilometer 11 kanang ato ang mga barge, pati na po dira sa Santa Ana pier kung asa ang ato mga motor bangka dira nag-engage og mga island hopping activities o pag-ingon po sa Talikod Island no kinaapot yung mga liner dira. And lakip na ana sir kaning ato ang mga small bangkas nga naa diri sa may Magallanes sa likod, tawag na tog bangkaan. In fact karon amo na nang nahurot-hurot og inspect dira to really amplify yung safety measures natin tungod kay dili lang kay ang undas atong gipreparahan sir. Apil na pud na ang ato ang Christmas season kung asa pag mupatong na og December asahan na gid nato nga daghan na gid ang mga turista o ato ang mga passengers ang muuli sa ilang mga kanya-kanyang mga probinsya o mga tukod sa laing mga resorts. Nabatay na issue na sir sa about silang seaworthiness no sa mga bangka na nakasupak. Yes sir, specifically dari sa unahon nato ning ato ang bangkaan area sir, kaning MB Espaldon nga gipanag-iyahan ni Ma'am Adelaida Kaalim, kaning MB RCFM 1 and 2, MB Martina 3 and 4 nga gipanag-iyahan ni Sir Rogelio Castro. Sa Santa Ana pud sir karong adlaw giuna nato ang ato ang mga liners kaning atong mga closed decks nga nagabiyahe from Santa Ana Pier bound to Talikod Island. Mo ni sila MB Pacific, MB Jessa, MB Rosie, MB Samal Cruiser o kining MB Talikod Express. So kanit na wala pa human sir this week up until before the weekends or early next week sir atong paninguhaan o paningkamutan nga mahurot nato ng mga atong mga motorized motor bangka dira sir nga ma-inspect na sila before magsugod ang ato. Na may nakita ng violation sir? If ever na makita sa water. Very minor sir kay quarterly maguta nagakandak og VSEI. Kaning VSEI we used to conduct this every quarter, meaning every 3 months magpaso gid na ang ilahang ang validation sa ilahang inspection. But from time to time before they leave port, naagid tay ginatawag na pre-departure inspection. So almost every day for so long that they will depart from their port of origin bound to their next port of call,
they will be inspected by our Coast Guard personnel. And sa pagkakaroon, gamay lang ang ato ang nakita, sir, no, nga mga deficiency. Ginatawag nato na siya mga deficiency or kakulangan sa ilahang mga motor bangka. For example, kaning ato ang mga life jackets nga naiuban kulang pero atong gipahimangnuan, ato gyud silang gi-urge nga dapat kung pila ang maximum number of passengers, ingon ana pod ang ato ang nag-exist or naa on board sa motor bangka nga life jacket, sir. Kay karon naatay nadawat nga guidance sa ato ang district commander nga si Commodore Richard B. Marfe nga pahugtan ang ato ang implementation no, sa wearing of life jackets, especially sa ato ang mga open decks motorboat. Lakip na ni ana kaning ato ang mga island hopping motor bangka, sir, nga before they leave port up until the next port of call nila, at all times they will be wearing the life jackets. Thank you, sir. Good morning po, Ma'am Hazel. Ma'am, I recent, kanang bomb spread dito sa Cebu Hinuon. Pero how about din sa Davao City, ma'am? Wala pa naman din, ma'am. We are not praying for that. So, ma'am, ano man na ito ang mga security measures or pagpangandam po? Yun, pag gusto nyo intro, ma'am, oy. Yes, ma'am, ang Davao City, ma'am, wala tayong na-receive ng any threat, pero sa kuwang giingon, ma'am, sa mga previous interviews, hindi ta magkumpiyansa, ma'am, no? Kaya, ang mga ingon ana, bakalit lang na siya, though wala tayong na-receive ng any threat sa atong seguridad sa atong sulod sa Davao, dili lang natin Davao City Police Office nga monitoring, ma'am, no? Napo tayo mga partner agencies nga monitor sa atong sulod sa Davao. So, napasalamat sa ingon ana, ma'am, nga nagpabibinta nga peaceful diri sa atong sulod sa Davao. Mo nang ato ang checkpoint, ma'am, mga yataw pasensya sa uban, ato ning gibuhat ato ang mga checkpoint kaupat sa isak adlaw, duha sa adlaw, duha pod sa ikang gabi hangtod adlaw. Then napatay mga checkpoint diha nga kalit-kalit lang kay naatay operation nga gikandak ana. Kung naman tayo ingon ana, ma'am, nga pag-delay sa ato ang pagbiyahe, mangayo lang og pasensya ato ang kapulisan, ma'am, no, kay para ra na sa seguridad natong tanan nga safety ta diri nga mga Davaoeño nga nagpuyo sa atong syudad. Nang sa schools, ma'am, how about po ito ang security measures po dira, ma'am? Sa schools, ma'am, naman tayo coordination yun sa mga schools, ma'am. Then na po tayo mga kapulisan nga na-deploy. Wala ta mag-stop atong first week lang sa pag-abot sa klase na atay mga gina-deploy diha, ma'am, pag-open, then pag-pamuli sa mga bata, especially sa mga public schools. So sa mga teachers, ma'am, sa mga heads, mga principals na atay dapat direct contact sa ato ang mga station commanders. Mo po natin ginahangin, ma'am, just in case na problema, at least makadirect sila tawag sa ato ang mga station commanders. So atong ginahangin ang mga teachers, mga principals, na dapat na sila direct contact sa ato mga station commanders, ma'am. May questions? Ganun terms ng mga pangutana. Sige. Maki-up sa Coast Guard, sir, maki-update lang ni. Nakita lang ba ito, sir, katong bata na na-missing sa Samal? Mani-update ato po. Upon the update, no, nanguha tag-update po sa Coast Guard Station Igacos, as of now, sir, wala pa nato nakita, sir. Ang katong ground victim o from search and rescue operation, nag-convert na ta the other week ng search and retrieval operation. Unfortunately, hantod karon, sir, wala pa nato nakita. Okay. So, sa line na topic, nabatay mga reported maritime incidents, pagsulod sa Bermans po. Sa pagkakaroon, sir, no, wala pa tayo reported. Kung as far as the Coast Guard Station Davao is concerned, sir, wala pa tayo na-record na maritime incident diri sa atong Rakayan, sir. So, Captain Tuasin. Ma'am, kumusta itong crime statistics po? Pagsulod po sa bulan sa Bermans, kumusta na ba yung mga pagsaka sa kaso sa pagpangawat po so far? Yes, sir, pagpasok sa Berman, sir, no, sa ang giingog sa mga previous interviews nga na ay pagsaka gamay, pero anam na po na siya ubo, sir, no, gumikan sa ato ang kampanya nga dapat ang tanan magmatngon, dili magkumpiyansa, sir, especially kung naangta sa public places. Ato mga records sa active incidents, sir, is mostly naputay mga
kana sa shoplifting. So natay apil na sa record nato sa theft, no, for the 19 police station. So natay daghan ana, and then akyat bahay, so na-upload tayo record ana sa BC. Mo nang atong ginaamag ang tanan sir nga magmatnon, maging alerted dormi, dili magkumpiyansa, dili na to taganog chance opportunity ang mga kawatan sir nga makakawat. So magbantay gid ta kanunay. Do nagubos man ang ato ang number incident sa kawat, dili lang gyapon ta magkumpiyansa. Kanunay man ang ato ang pagpahimangno sir no, sa tanan, and then sa inyo po sir sa media, through media sir, atong i-remind ang tanan nga basta dormants na ang maginay pagsakagamay sa ato ang krimen sa 8 focus crime, especially sa theft and robbery, atong i-remind sila kanunay sa magbantay o dili magkumpiyansa. Natay data ma'am pila. For this week sir, compared to last week, gamay lang man last week sir no, pero karon previous week gamay siya, pero karon na ay kuan pag gamay sir. So ako ang giingon sir, bisan unsa pa na kagamay sa amount ng gikawat, ngan nga kawat na siya, maapig na siya sa listing sa ato ang year sa theft nga incident sir. Bisan 200 pesos na siya, iapig yun na nato og kanang record. So dili tanan nga kawat sir nga maabot og billion, dili. So nana tayo mga record sa kawat sir nga tag 200, less than 500 ang amount nga gikawat. Major Mendoza. Sir, challenge maghapon karon sa TEO kaning pagkuha gud og CCTV sir sa place of incidents kung asa mahitabo ang disgrasya aron nga makakuha tag mga ebidensya. Challenge ba sa pagkuha og mga CCTV footage? Sa karon sir, dili na kayo challenge sir kay appeal man pud na sa tuang city ordinance sir nga kung nakay business establishment dapat napod kay CCTV na naka-install sa imong establishment. So karon sa atong pag-investigate sa mga road crash incident, okay man so far sir, cooperative man ato ang kuan, ato ang mga establishments kung naga-require me or naga-request me o CCTV footage sa area. Pero ang challenge lang po kay napoy area lagi nga dito nahitabo ang road crash incident nga wala yoy CCTV po sir. Sir, usually ba sa mga represented sa assaulted to homicide, lango sa liquor po? Not all man sir, na may kuan jud niya kanang aksidente lang po. Thank you. Wala na questions, no? Ay, questions, sir. Yes sir. So far sir, wala pa na nag-concert kay wala pa man na kuan sa balawd ang katong contactless apprehension nato sir. So pero as per info from sir about this sir, mura ginagamit na nila nagagather na nagdata sir. Negative sir, negative. Yeah. Kanang nakadug na kanang pareha sa abroad sir nga dili nakamasita sir, dili nakasitahon sa enforcer, either police enforcer man na or CPTMO nato, automatic na ma-register na to sa imuhang kuan sir. So pag-renew nimo sa LTO sir, dito to makita atong mga violation nimo sir. Kita bisa kung motor, front lang man ang magkuhan sa motor. Sa camera, kato sa camera niya sir, makita mo po dato. Makita mo siguro gaman ang sa likod dato sir. Yes sir. Sige po. Since wala na yung questions from interns, since wala na yung questions, parting statement na lang. Una na to si Ma'am Yan po, parting statement po. Ayun po, thank you po sa mga questions. Yung English, medyo kami, nahingi kami ng break. Hindi po, okay lang po. Ayun po, muli po, inaaninyahan po namin kayo na sana maka-attend po kayo sa Traders Fair sa Saturday. Isa po ang Iron FX sa sponsor. First time ever po na event yan dito sa Davao. Sa Dusitani, free lang po yun, magre-register. Marami pong merch from different brokers na ipamimigay. At may mga free seminars na gaganapin. At isa po sa speaker po, si Joseph Liharde.
your very own Dabawian nyo. Sana po, supportahan po natin siya. Thank you. Thank you po. Major Bundosa, sir. Parting statement, sir. Reminder sa motorista na lang, sir. Paimang no sa... Ano naman yun? Ikaw na lang, ma'am. Ako na lang for the Davao City Police Officer on behalf of our Acting City Director Police Colonel Hansel M. Barantan. Kami kanunay nagpasalamat sa Davao Peace and Security Force Corps sa pag-invite kanunay sa Davao City Police Office and then the Traffic Enforcement Unit sa DCPO. And then, unta sir, kanunay yung atong partnership sa media o kapulisan, paghatag og ng information sa publiko, sir. And then, daghang salamat for the Undas 2024. Ingat ang tanan. Sir Vincent Gonzalez, sir. Ayun sir, sa ngalan sa mga Station Commander nga si Lieutenant Commander Tristan Jenner Arellano, ang Station Davao pabiling nag-perform sa ato ang mandato no towards the maintenance sa ato ang culture of safety and security diri sa Davao City. O karon kay naamatay na sinati nga inclement weather condition, pabilin ang among pagpahimangdo sa ato ang mga users of the sea na to stay safe and to be updated with the current news nato diri sa atong area, sir. Thank you, sir. Maraming salamat sa ating mga guests, and this is Davao Peace and Security Force Corps. Good morning.